And attorney, yung bagong term na natutunan ko today, trap pond. Yes. Oh. Ang ganda ng setup mo. Trapal. Oh, yun. It's a combination of using Trapal and pond. And a pond for aquaculture. Yeah. Diba? At ang plano mo dito, hindi lang basta tilapia farming, red tilapia farming, but it's an aquaponics. Yes, setup. Aquaponics for those areas. Paano mag-manage ang isang farm, ang isang attorney? Attorney, itong farm mo ay nakakatanggal stress o nakaka-stress? Well, you said it, the first one is nakakatanggal ng stress. Paano ka mag-manage ng tao? Very, paano yun, sir? O hindi kagaya ng corporate. Paano mo sila manage? Very Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Now, ang baboy, gusto nila meron silang lubluban. Oh, kasi nabasa ko na nakakawala ng stress ang meron silang lubluban. Pumupunta sila doon pag mainit. Ako naman, natutuwa ko kasi itong mga hybrid, mabilis. Mabilis. Ilan po tao mo dito sa farm, sir? I have 4. Oh. Relatives. Relatives, hindi. Relatives. Ito, barako ko ito. So, siya ang sumasampa sa mga puti na inahin. Hindi pa kayo nag-artificial insemination? Meron din. Kasi, hindi ko naman pwedeng, mapagod na. Pagod na gusto. Itong baboyan mo, sir, matagal na? Matagal ka na dito sa hag? Matagal na itong nabuo. Pero nung tinamaan ako ng ASF. Noon? So, hanggang hanggang doon sa galaan na yung tinuro ko sa'yo. Oo. Meron ako doon. So, ngayon, lilitaw yung inahin. Meron ng mga biik. Oo. So,
halos naubos na ASF. Namatay lang lahat. Oo. So, iba naman, na-dispose ko kasi hindi pa naman, ano. So, dito, meron pa rin ako ng earth pan dito, eh. So, may mga isda din yan, eh. Yan. Red tilapia. Yan. Red tilapia. Kaya lang, hindi makita kasi nasa ilalim, eh. Ganito rin. Ito. Ito naman, concrete pond. Jeff, palilitawan mo? Ito? Yun, oh. Lumilitaw-litaw na. Yun. Mukhang malalaki na, sir. Yan. Alam nila pag may tao na iba. Malalaki na talaga. Lalo may camera. Pag umaga, nandiyan talaga yan sa lahat. Ito ang breeding pond namin. Ito, sir. Palagyan natin ng makakain. Malalaki na nandiyan. Yung iba dyan, 1 kilo na. Ang isang peraso. Matagal na tong farm mo, sir? Matagal na tong farm mo? Actually, matagal na rin. You know, I started 1997. Oh, okay. Pero hindi pa ito. Kumbaga, ano lang, occupy lang. So, merong konting pundo, gawa ng structure. Ito siguro mga 3 years ago lang ito. Yan. Saka yung improvement doon ng additional extension. Pero alam mo, ano ko lang dito talaga, mayroon akong tubig. Samantalang yung iba, wala kang makunan. So, yan, nandyan lang eh. Pero gano'ng kalalim yung, yung binaon ninyo? Sa Dipol. Dipol. Ito, paayos ko yan, padalagdagan ko pa ng 2 tubo. 7 lang yan eh. So, siguro mga 2-3. Malalim ah. Malalim yung source. So, this area, supposed to be, andito ang aking lechonan. Ito. Yan. Ito yung lutoan pala. Oo, lechonan. Yan. But then, since hindi pa naman ako, everyday, doon ko muna sa kaibigan ko dinadala yung pig. Mamaya maglalabas ako 3. Dadalhin namin. Dadalhin doon? Saan po yun? Yan lang sa buso-buso. Paglabas ko lang doon sa highway. Opo, andun na. Anong oras yung dadalhin? Ay, ito, bago kami bumaba, dadalhin. Ay di, sabay na kami. Sabay na rin kami palabas. So, sige. So, sabay-sabay na po tayo. Saan kayo pupunta? Dyan na rin po kami i-exit. Sa buso-buso na rin. Okay. Ito, attorney, pang ano ba lang to? Pang tao dito para pangtanggal stress lang o ito isang kabuhayan din? Ang tanggal stress lang. Dual. Let's call it dual kasi okay. Pag pupunta ako rito sa farm, marami akong na asikaso pa. Okay. I'm also helping people to ang livelihood it comes from the passion that you have for doing these things. So, at least yung naman, we just keep it rolling para mapaayos yung farm, di ba? Hindi naman, yung livelihood comes naturally kasi we have also other sources of income. Ano bang linya nyo as a lawyer? Corporate o litigation? I do corporate practice. Oh. And I also handle cases. Okay. Wag mo na i-vlog dyan. Tut na lang, tut.
Madugo ba yun? Depende. Sa kanila. So marami pong nagtatanim dito. Yes. Puro palayan pa rin to, sir? Well, pala yan, but there are times na nag-ano sila ng let's say, pakwan, melon, mais, after rice, para harvest. Oh, so, that's what I'm saying. If we have buyer, okay, ano bang hinahanap mo? Can we grow that in our farm? Mag-uusap kami. If we can grow that, sige, ilang volume ang kailangan mo? Kasi kung maliit lang naman, papatulan yan. Marami yan na pagkukunan ng di ba? Punta ka lang doon sa Balintawak, marami na doon. Dami na. Sino po, ano rin to? Owner din po ito. Parang ganda ng bahay niya. Yeah. Kapitbahay niya yan. Kaibigan din natin yan eh. So, yun. Then, meron pa akong area doon, but I will not, sa area na yun, there where I planted dwarf coconuts. Wow. Pinya. Malaki yung area, sir. Mas malaki yun doon. Ilang coconuts? Mga 300. Anong planting distance yun? Anong planting distance yun? Mga 2 meters. Ang lalapit. Dwarf yun. Dwarf. 2 meters. Wow. So, ilang years na yan? Parang ganyan, Ito. Ilang years na yun? Katatanim lang last year. Katatanim lang. You have to wait for 3 years. Walang namatay? Wala. I'm also teaching Sa law, sir? Sa law school. Saan po? Sa kayo nagtuturo? Arellano Law School. Sa Arellano. Kayo po saan kayo graduate? Arellano rin? Yes. So, doon ba yun sa may, Pasay Top. Doon sa Pasay. Hindi dito sa malapit sa Unibelt. Ligata. Yung main campus ng university yun. I see. Pero yung law school nandun sa Pasay. Pasay Top. In between Vito Cruz and Buendia. So, Top Avenue. Alam mo, nung ito, hindi naman to ganito. Ano yun? Doon pa yun. Umikot pa yun doon. Punta doon. So, nung yung solar, pinuntahan ako rito. Sa attorney, ayusin namin ang namin dyan sa loob. Ano plano nyo? Dito dadaan Pati ka muna. Ayusin natin kasi paano, liko-liko yan. Baka magbaha ako niyan. Saka mababaw na yung ibako nyo. Binako. Tapos, idiretso mo. Tapos, paano yung tulay ko nasira? Iba ang bargaining power ng attorney. So hanggang saan po ito, attorney? Ayan, saan titigil yan? Paliko na yan, sa may kawayan. Paliko na yan, pupunta na yan doon. Yun ang lower end ng Ito, may mga isda dyan Pero yung mga nakawala lang So yung mga tao mo, sir, permanenteng andito? Yung pamilya ni LB, saka si Jeffrey, saka isang bali 3. Saka yung isa, nasa Batangas na yun. Bakit? Bakasyon? Oo. Ito parang bagong gawa ito. Oo, bago to. Bago. Yan. Ito ang maganda. Okay. Can you, kaya ma'am? Sige. So, nagpaano muna ako ng tubig dito so that some odor ba ng chemical matanggal. So, yun. Pinapababad ko muna sa tubig. Ngayon, ang water naman dito, hindi naman talaga pupunuin ito Hindi, mga ganyan na yan. Okay na yan. Lalangoy na yan ang isda Talagang ano lang talaga. So, kitang-kita na siya. So, bali ito, may drain ito dyan sa gitna.
So, ito pag ano na, lilinisin na namin yan, ready for stocking ng fingerlings. Red tilapia rin to. Red tilapia. Kailan nyo umpisan yung eel? Inaano ko lang yung stock. Kasi, if I use that, stock ko doon, mag-i-inbreeding na siya di ba? So, I will get some stocks from other farm. Sasama ko rito. Kuha din ako doon. So, Ito, trapand. Trapand. So, lupa lang, yung ilalim nito? Ito? Nga po, lupa lang. Lupa lang. Tampered lang siya para magpantay ba. So, Gaano kadami may stock niya na tilapia rito? and then, kaya pinano ko nito pare, alam mo ba yung kagaya niyan? Tinitira lang Fruit fly. Oo. So, ang kapanghinayang dito, you know what this space is intended for? Holding area? Lettuce. Okay. Put in the, yan, parang stairs ba? Paano? Yan. Aquaponics. Oh, so i-connect mo siya rito, sir? Yes. Ande, babalik ang tubig yan. Oh, I see. Alam mo? Laki yung setup, ha? Nung may mga bata na pumasok dito. Nako, nag-swimming. Hindi. So, the reason I have net, para walang ibon. And also, insects ba? Ito naglumot na, but we have to clean this up. Merong mga, dyan, yung hito. Kaya lang, sobrang liit pa, kaya so, hindi ko pa ma-appreciate ang nila. So, sabi ko, yung kinakwento ko kay Mayor, di ba, dapat mga at least 3 inches na ang ilalagay fingerlings. dyan, para makita na yung kung merong mortality o wala. Pero to malaki ang mortality. Ganda. Maganda tong setup na to. Maganda tong setup na to, attorney. Lang. Parang manipis yung trapal mo, sir. You know what? This is the best. Alam mo kung sabi, attorney, ito ang sample niya na. So, ginupitan niya. Sige, mag-alambiting ka. Hindi, ako, yung driver ko. Mag-alambiting ka nga dito. Matibay. Ang kunat. So, this is better than what I have there sa loob. Much better na quality ito. So, kahit ang niyan, hindi naman talaga napakakapal, but yung kunat niya. Mas matibay siya. Kahit na mo ito, hindi siya mapupunit. So, hopefully by the time that balik ka rito pare, Apo. we'll have the fish stocking. Kailan yun, sir? I'm just kaya ko lang yung kaibigan ko na na makabili na kami ng yung red tilapia. Update nyo kami, sir. Para mabalikan kita. Oh, yeah. You see this canal? Palalagyan ko rin ng fish pan dyan. But it has to be tiles. Oh. Para hindi mag-i-erode yung so, titingnan ko kung maliit pa, fingerlings pa, dito muna. Then, transfer na lang sa malaking pan. I have a problem with this Fruit fly. itong fruit fly na to. Talaga. Hindi kayo nagbabalot nung yung dyaryo. Pwedeng balutan yan. Pwede. Then we have this, yung fruit fly attractant. Pero pag natin, Hindi pa rin kaya. pwedeng balutan ito. Yan ang challenge ng organic farming. Hindi
talaga. Attorney, gusto ko lang itanong na despite na busy ka sa career mo as a lawyer and yet ginagawa mo ang farming. Ba't mo ginagawa ang farming? Well, it's my passion. I'm a farmer at heart. So, saka given na may konting lupa na ayoko naman na matiwala. Maging idle. My idle. So, I have to spend time to develop the property. And gaano kadaming time ninyo ang inaalat nyo dito sa farming? You mean the budget? Your time, yes. Time. Okay. I see to it that I'm here once a week. Or if necessary, I come here anytime during the weekdays to do some important matters related to this farm. So walang ano yun. And then I monitor the farm to the video calls. Oh, yun yung way of monitoring ninyo yung mga tao dito sa farm. Decision making can be done through that. Wow. Kasi may order ng baboy, gano'n. Lechon, gano'n. Hanapin nyo kung ano ng tamang library. So, gano'n. Go na yan. Deliver. Hindi ka nahihirapan sa ganong sistema, attorney? Well, I'm used to it now. Kasi, I always find time for this work here at the farm. Ano yung sinasakripisyo mo o ano yung let go mo, ano yung hindi mo pwedeng i-let go as far as your management the farm is concerned? Well, hindi ko masabing but time management siya. Time management. Because yung dito naman sa farm, I have very reliable people. So, I tell them over the phone, it's what you've got to do. Okay, punta niyo si ganito ganon. Okay, so, madali lang. So, that's the key. Dapat reliable ang tao sa farm. Yes, of course. Then you trust them. And they keep you updated of the things that are going on. So, ganon lang, kasimple. So, itong farming ninyo ay kumikita, sir? Well, I'd like to say na kumikita naman, but then we keep it rolling. Okay. Kasi yan, you have to provide for the feeds, di ba? So, once merong income, naka-allot na rin yan, naka-budget na rin yan for the needs of the pati yung mga manpower dito. Yes, pati yung manpower. So, yung kinikita ng farm, hindi na nanggagaling yung sa sweldo mo, yung pang-operate dito, but it's coming from the revenue ng farm. From the income of the farm, naka-ano na yun. There are times na, magpapaluwal muna. Nung nag-start. But now, even now, papaluwal muna. Because, di pa naman mag-out ng mga baboy, di ba? Oh, I see. So, kumbaga, meron kang alkansya. Sir, why a pig? Either the mestizo, white pig, and the black pig ang main na activity dito sa farm? Yes, kasi I started with native black pigs talaga because I wanted to go into organic farming. Okay. So, saka yung baboyang walang amoy. So, that's where I started. And then, I offered that to my friends, lechon. Nagustuhan naman nila. So, yeah. Then, a friend of mine, good friend of mine, started to open up to me. Tony, lagay natin ng mga partners dito. Lalaki ng pulungan ko. So, I got convinced na okay lang. So, maganda naman lang turnover ng partners. And attorney, yung bagong term na natutunan ko today, trap pond. Yes. Ang ganda ng setup mo. Trap pond. Yun.
a combination of using Trapal trapal and pond. and a pond for aquaculture. Yeah. At ang plano mo dito hindi lang basta tilapia farming, red tilapia farming, but it's an aquaponics setup. Aquaponics for those areas inside the greenhouse. Inside the greenhouse. Okay. Attorney, doon sa audience natin, can you give them ano yung mga insights or advice na paano mag-manage ng isang farm ang isang attorney? Well, I started looking for an area with water. Because if there is no water, I cannot grow plants, I cannot raise livestock. So, maswerte lang na mayroong spring water dito na dumadaan sa aking area. So, yun naman, when it comes to time management, you must have good people. Yes. That you can rely on, you can trust, and people who are well-versed na rin ba. Ito, mga dito ko, Na-train nyo na. no, they started from zero. But then, maraming nag-absorb din sila ng idea from other people. Like yung kanina, yung ano ba yung tamang pagkain? Ano bang gamot ang bibigay sa baboy pag merong ubo? Merong matamlay. So, they learned that already. Now, I'm just blessed because I've got this kind of people working with me in the farm. Attorney, itong farm mo ay nakakatanggal stress o nakaka-stress? Well, you said it, the first one is Nakakatanggal ng nakakatanggal stress. ng stress. So, I can stay here from 7 a.m. up to 7 p.m. Enjoy ka rito. So, the first thing I do when I arrive, I look around, see that the things are in perfect order, check ng mga So, there are things that need to be corrected. Yun na yun. During lunchtime, we random talk about it. So, what are we going to do? Paano ka mag-manage ng tao? Very, paano yun, sir? O, hindi kagaya ng corporate. Paano mo sila manage? Very, You know, it's being able to communicate well with them. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng pagagalitan. Iba ako kasi I trust them. So, I can tell them what I want and they follow. O minsan, may suggestion naman sila, maganda. Okay, tama yan. Sige, nakikinig ka rin. Yes, of course. Kasi, on hand sila. On hand. Sila yung andito. Nakikita nila dito kung anong dapat gawin. So, minsan, tatawag sa akin. Boss, meron tayo ganito na dapat gawin. Okay, tanong mo na ba kung ano nga? Yes, so they give out suggestions for me to decide. So that's the best thing, when you have people like that, na nilalatag na sa iyo yung mga options. Madali ang decision making, hindi problema yan. Pero kung lalatagan ka ng mga problema, wala naman sinasuggest sa iyo. Yan ang mahirap. Ayan, andito na ho yung, ito na ho ba? Yan. Yung baboy na yan? Yan. Tatlo yan na lulutuin. Hindi natin pwedeng ipakita. Yung sa lechon naman pare, meron akong mga riders. Oh, okay. You know what? If I use my pickup to deliver lechon in Pasay, in Makati, I cannot assure them that the lechon will arrive One time. So what do I do? Riders. So, yung order sa'yo ay mga kakilala mo na to, sir? Regular clients mo or mga kakilala Yes, mo? yung kakilala, may kakilala, referral. Okay. So, pag may order, dun ka lang maglalabas from the farm? Yes. And I have to look at the live weight. Kasi, kung ano lang ang kailangan nila. Kasi, halimbawa,
15 persons lang sila. Hindi naman sasabihin ko, kumuha ka ng 25 kilos na live weight o 30. I have to suggest, ganito ang mga live weight niya, 22 o 25. Kailangan niya. Para yung budget niya, tama-tama. What's the name of your lechon, sir? Brand name mo? Hello, lechon. Hello, lechon. Nasa Facebook po ba, sir? Ano pong Facebook account niyo? That's what I told you a while ago. Hindi pa ako nagpo-Facebook niyan eh. So okay. probably you will be the first one to... Oh, I see. Sir, contact details yung mga gusto mag-order ng lechon. What do you mean? They have phone numbers na pwede nilang tawagan. Mga gusto mag-order. Meron ako ditong ano, you can call me at 0917-534-9979. Ayan. Sa mga nangangailangan po, may need for lechon. Ayan ang pwedeng I will be tawagan. the one Answering. answering. Kasi I monitor our livestock. Oh. Ano mga weight na meron tayo dyan. Right away, I can make decisions. Hands-on talaga, sir. Yun naman, I just instruct them what to do. So, meron ako listahan. Ito available, ito available. Okay. Attorney, thank you so much po. Thank you, Adi. Apo. Okay, sige. So, Babalik po kami dito pag nag-stocking na sila dito sa Trop Pond. yeah. And then also, we'll have one lechon for you guys. Di ba? Okay, thank you, attorney. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.